laman ng Naga Leaks. Sinabi sa News 5 ni Ken na rehash at walang basihan ng mga akusasyon na gumawa ng FB account kung saan inilabas ang Naga Leaks na naglalaman o manong katiwalian noong mayor pa ang yumaong DILG Secretary Jesse Robredo. Hamon ni Ken sa naglabas ng Naga Leaks, lumabas at isiwalat ang kanyang hawak ng mga ebidensya. Madali lamang ayon kay Ke na gumawa ng Facebook page upang mag-akusa, subalit mahirap ang lumutang upang manindigan ng akusasyon. Ayon kay Ke, kung totoong may kredibilidad at naglabas ng Naga Leaks ay gayahin niya sina SPO3 Arthur Las Cañas at Edgar Matubato na handang humarap sa Senate inquiry upang patunayan ang kanilang akusasyon kay Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y Davao Death Squad. Hinala ni Ke na lamang ng nasa likod ng Naga Leaks na ilihis ang atensyon ng publiko sa pagharap ngayon sa Senate inquiry ni Las Cañas. On Justice and Human Rights. Good morning, Senator Gordon, sir. Good morning, Erwin. Good morning sa lahat ng nanonood. Nakikinig sa inyo pala tutunan. Sir, I think live po ay mamaya po, public order naman ang may hawak po nitong investigasyon dito kay Las Cañas, mamayang 10 o'clock, correct? That's correct. Doon inasayin dahil hindi ko tinanggap eh. At sa tingin ko, superfluous na yung tatanggapin pa yan nagsinungaling na sa Senado as an institution. At i-hear mo, ano mahihita mo dahil tatanungin mo lang siya kung nagsasabi na siya na totoo. Pero pinagpipilitan po nila Senador Trillanes at saka yung mga taga-liberal, yung mga sa kabila po, mga dilawan, na no, let's try to hear this. Baka may sasabihin siya, natakot lang siya noon. Pero I agree with you, sir, 100%. Ngayon, ang inaabangan po ng ilan, anong gagawin ng Senate Sergeant at Arms? Pwede bang Sergeant at Arms ang huhuli dahil perjury po, di ba? Pag nagbago siya ng statement mamaya, kumpara doon sa una niya sinabi, di ba perjury na yun, Senator? Well, nag-perjury na siya nung nag-anunsyo siya sa Senado nung press conference. At may affidavit na rin siya na sinasabi niya lang ngayon ay yun ang pawang katotohanan ngayon. Pero may perjury na, kaya as far as I'm concerned, pwede na siyang huliin eh. Pero kung magte-testify siya dyan talaga, nasa sa kanya yan. Nasa sa chairman na yan kung papahuli niya yan. So, what, ano hong saan kayo, sir? Mag-attend po ba kayo, sir? No, I'm trying to catch up on my bills eh. Dami-dami akong bills na napabayaan ko dahil sa dami na investigation. At saka meron pa mga susunod na investigation na hinahawakan ko doon sa Bureau of Immigration sa Webes yun. Maraming mga masalimuot na papasukan yun kaya pinag-aaralan din namin yan. Ma-accel ang oras ko kung makikinig ako dyan dahil kung makikialam ako dyan ang tatalangin lang ko. Siya tatalangin ni Senator Lacson yan kung siya nagsasabi niya na totoo ngayon. At pag sinabi niya siya nagsasabi na totoo ngayon, ano pala ang silbi nung kanyang sinumpan na nakaraan na malamig siya at cool na cool siya at nagkasalay siya ng araw na wala siyang tigatig, ano silbi ng testimony na yan? Isa pa po, sir, may mga nakapansin si dating Secretary Rigoberto Tiglao, yung kanyang journal daw mukhang ilalabas yata dyan. Ayaw po maniwala ni ngayong columnist na Rigoberto Tiglao, sinasabi niya parang hindi siya makapaniwala na si Las Cañas ang gumawa ng mga journal nito o nung ika nga dahil sa lalim ng English, sir, kahit siguro si Senator Trillanes hindi magawa yung ganong klaseng napakalalim na mga English na animo yung mga profesor lang ng Harvard ang gumagamit, sir. Well, alam mo, pag gagawa ka ng magdudubig ka ng buhangin lahat, gagawin mo yung journal na yan paano siya nagkaroon ng journal samantalang kung nilabas siya ng araw yan napakadami siya. Alam mo ang problema dyan, kahit hindi mo basahin may pagkakataon na siya doon naghintay sila na matagal doon. Wala naman pala nakadudog sa ulo niya. Tapos bigla ang sasabihin niya doon. Ngayon, sinabi niya, kinamay ko, dalawang kapatid ko. Abay, yun lang hindi niya sinabi nung una yan. Nung una sinabi niya, kakampil ko si Duterte. Kung magagalit, dapat magalit ako dahil napatay yung dalawang kong kapatid. Sabi niya doon, wala siya pala pumatay. Ano ang totoo doon? Tapos, narinig naman natin na nagsigit siya ng relo. Yung kay Matubato, kay Matubato. Kaya di ako nagtataka na kumita pa sila doon. 800,000 ang kinita nila doon. Ngayon siguro, baka may ibang konsiderasyon. Kaya siya nagbibigay ng bagong salaysay ngayon na salaysay ko worthless
ng terror siya ay talaga nagsinungaling. So walang patutunguhan itong investigasyon ngayon, Sen, kung ikay tatanungin. Pero ibang committee po ito. It's not under your committee. It's under That's Senator correct. Lacson. That's correct. Ito bilang pulis siya, nag-testify siya, hindi na katarungan yan. No? At nasa sa kanila yan kung ano gagawin nila. Dahil ako talaga, ang pinoprotection ako yung Senado. Kasi pag mag-iimbita ako ngayon, baka may magte-testify sa akin. Be sure to tell the truth. The whole truth. And nothing but the truth. I do. Baka mamaya sabihin na, hindi pala dapat sasabi ko na dito anong araw. Senado lang yan. Pwede tayo magsinungaling dyan. Yung mangyayari dyan Ay wala na magsasabi ng totoo sa Senado, di ba? Dapat kung gusto nila, kung talagang patotohanan nila, punta sila sa ombudsman. Punta sila sa Senado, sa Kongreso. At doon sila pupunta. Sabihin naman nila, mahirap daw doon. Nanguha sila ng testigo na pinarjure yung sarili niya Di ba? Kung meron silang talagang kaso, gawin nila yun. So, pero tuloy itong investigasyon na ito. Sen, wala po bang kukontra yung majority? Itong parang tama po kayo. Kahit yung taong bayan, ang tingin po ng taong bayan, mukhang katawa-tawa na ito. Yung Senado pinapaikot-ikot kahit sino na lang, biglang kakambyo. Sabi, hindi, nagsinungaling pala ako sa inyo mga magiting na mababatas. Ito yung katotohanan. So parang inuto-uto ang mga senador, sir. Alam mo, nangyayari kasi parang curiosity. Tapos yung curiosity na yun, ano sasabihin itong bago? Anong bagong sasabihin ito na katakataka na magsasalita ng gano'n pagtapos na magsinungaling? Parang telenovela na di ba? Di ba pabago-bago ako para lang humaba? At ayokong ginagamit yung Senado na forum na para maghasik ka ng kung ano ng pagsasabi mo dyan. Sa akin, kung nagsabi sila ng totoo, no? Hahabulin ko yun. Hindi naman siya nagsabi ng totoo. So, aksayado yung oras. Di ba? Alright, panghuli na lamang po, Senator Gordon, sir. May mga lumalabas po na mga yung Naga leaks. Ito po ba ay maging interesado kaya ang Senado para imbestigahan itong lumalabas na Naga leaks na ito? Well, again, hindi ko pinapatulan yung mga, alam mo ngayon kasi social media kahit ano pwede lumabas no? Kung may lalabas na may patunay na ebidensya, baka patulan niya na ibang mga kasama natin dahil siyempre magkakaroon ng malaking parang iskandalo yan. Pero sa akin, binabasa ko tignan ko muna kung anong kalalabas na niyan. Marami tayong gagawin. Alam mo, katulad itong mga problema natin na iba na yung mga doktor natin na nasa doktor ang silbi doon, babarilin lang na walang sintabi, no? Nag-aalala ako doon, sino pa ang doktor ang magpupunta ngayon sa baryo, no? Yun nakakagimbal yun, mas nakakagimbal itong sa mga ginagawa nito. Dapat itong ma-solve kagad ang pulis. At ako, gusto ko magbigyan ng insurance lahat. Yung mga doktor na nagvo-volunteer sa barangay, na walang pupuntang doktor dahil, alam mo naman, mas marami silang kikita sa syudad. Itong doktor na ito, nagpunta doon, babarilin barangay yan. Maraming ganyan, di ba? O marami tayong mga, kaya tinatawagan ko rin ng kapulisan na medyo tingnan nila yung mga claim na ganyan na napakahalaga, no? Kesa ako gusto ko mag-concentrate doon sa malalaking criminal talaga na nag-involve yan sa droga. Kapag pagka nawala yung nagdadala ng droga dito, baka mas wala yung drug problem natin dito sa atin natin. Senator Richard Dick Gordon, Chairman Committee on Justice and Human Rights. Maraming salamat, sir. Magandang umaga po sa inyo. Thank you, Erwin. Thank you, Erwin. Samantala, nasa linya rin po ng aming telepono sa po siyang batikang political analyst din from University of the Philippines, si Profesora Clarita Carlos. Magandang umaga po, Profesora Carlos, ma'am. Good morning, Erwin. Yeah, we've been calling you this past few days, ma'am. Mukhang namalat po yata kayo. Wala kayong boses. Nawala yung boses ko. Opo. Ma'am, two things po. Ito pong, anong bang impact kaya nito pang testimonya ni Las Cañas mamaya sa Senate? Ano ho ang basa nyo rito? Anong impact sa mga tao ho ito? Well, I don't know about impact. Ako, I'm my way to work, Erwin. And siguro, sino ba nanonood yan? Siguro walang trabaho at walang magawa sa buhay. I'm sick and tired of all these hearings. Kung merong case itong tao na to, i-file niyo sa court. You know, you senators, we elected you.
to legislate. Yun po ang verb ninyo. Hindi po mag-investigate, no? So, yeah, that's what I feel about it, Erwin. I'm sorry. So, walang, kung kayo tatanungin, mas mabuting sa korte na lang magsampa ng kaso itong si Las Cañas kasama si Senator Trillanes. Tama ka. I mean, sobrang ng salapi nyo namin ho, ang inyong ginagastos dyan para dyan sa mga drama-drama na yan. God sake, i-file nyo na ho sa relevant court. And that's it, no? And wag na kayo mag-aksaya ng panahon para dyan at kayo ay mag-legislate please, mga tax reform, electoral reform, etc. Ma'am, may iba tayo. Siguro narinig nyo na nabasa rin nyo sa Facebook, sa social media itong Nagalix. Anong assessment nyo rito, Professor? Well, Erwin, kasi I'm a scientist, no? Humihingi ako ng hard evidence. So, if there are reports, then by all means, there are basis for the report, and there is basis for certain cases to be filed, and certain people have violated our laws, then let's go. Otherwise, this would just be narratives, or everybody else would have his own narrative. So, wala, kwento lang yan until such time na they are substantiated with hard evidence. Kasi alam mo, the reason why, Erwin, I keep on insisting na sa court system ilagay. Because the court will demand beyond reasonable doubt. Tama. Hindi chismis, hindi sabi-sabi, hindi self-reports. Correct. And if they are self-reports, they have to be corroborated. And, Diba? and the court will ask for pieces of evidence, ma'am. Precisely. Hindi pwedeng sinabi ni Erwin Tulfo dahil popular siya, dahil because he is this kind of person, okay na siya. Diba? Eh, kinontra naman ng somebody who has a harder evidence. Sino mas gwapong ebidensya? Diba? I mean, who has the harder evidence? Pero- That's what the court requires, diba? Pero kung kayo tatanungin personally, gusto nyo masilip ito